Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. Today our devotion tackles about ano ang requirement para makapasok sa kaharian ng Diyos. And our concept is all about born of water. So ang salitang born of water ay ginamit ni Jesus Christ sa John chapter 3 verse 5 upang ipakita ang kahalagahan ng espiritual na paglilinis mula sa kasalanan bilang bahagi ng ating muling kapanganakan. So, hindi sapat ang physical na kapanganakan dahil kinakailangan ng gawa ng Diyos sa paglilinis ng ating puso upang makapasok tayo sa kanyang kaharian. So, our Bible reading is all about John chapter 3 verse 5. Tunay na sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipinanganak sa tubig at sa espiritu ay hindi siya makakapasok sa harian ng Diyos. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapaliwanag na si Jesus ay Nicodemus na nagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangailangan ng dalawang bagay, pagkapanganak sa tubig at espiritu. So, ang tubig ay sumisimbolo sa paglilinis mula sa kasalanan, samantalang ang espiritu ay tumutukoy sa gawa ng banal na espiritu sa pagbibigay ng bagong buhay. So, ang tunay na pagsilang muli ay hindi lamang panlabas na seremonya, kundi isang spiritual na pagbabago na nagmumula sa Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching, yung tatlong pananaw sa born of the water. Una is first teaching is born of water refers to amniotic fluid, physical. So, may ilang nagsasabi na ang tubig ay tumutukoy sa physical na kapanganakan na nangangahulugang bagong maranasan ang espiritual na kapanganakan dapat munang ipanganak bilang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng tunay na pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos ay hindi lamang para sa pagiging tao kundi sa pagiging bagong nilalang sa espiritu. Gayunpaman, hindi lamang ito tungkol sa physical na pagsilang kundi isang malalim na ritual na proseso. Second is born of the water refers to the water baptism o ito ang tinatawag na ritual. So may ilan namang naniniwala na ito ay tumutukoy sa binyag sa sa tubig bilang kinakailangang bahagi ng kaligtasan. Pagkamat mahalaga ang bautismo bilang isang pagpapahayag ng pananampalataya dahil hindi ito ang nagliligtas kundi ang gawa ng banal na espiritu sa ating buhay. So, ang tunay na pagbabagong espiritual ay hindi lamang panlabas sa seremonya kundi isang pusong malinis at puspos ng espiritu. Last teaching is born of water refers to spiritual cleansing. Tinatawag ng spiritual. So, ang pinanghahawakang pananaw ay ang tubig bilang simbolo ng spiritual na paglilinis. So, sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, sinabi ng Diyos, papatakan ko kayo ng dalisay na tubig upang kayo luminis. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. So, ang tubig ay sumisimbolo sa paghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is prepare yourself for baptism. So, ang bautismo ay isang pagpapahayag ng pananampalataya sa publiko, kaya dapat tayong maging handa sa ating espiritual na lakbayin. Hindi ito basta isang ritual, kundi isang hakbang ng pagsunod natin sa Diyos. So, maging sigurado tayo na ang ating puso ay tapat na sumasampalataya sa Diyos or kay Kristo. Second is ask God for forgiveness and cleansing. So, hindi sapat ang panlabas sa gawain. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagsisisi at pagpapatawad ng Diyos. So, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at hayaang ilinisin tayo ng kanyang biyaya. So, ang ating kalinisan ay hindi nagmumula sa sarili pagsisikap, kundi sa dugo ni Kristo na naghuhugas sa atin. So, last is offer yourself as a clean instrument of God. So, bilang mga bagong nilalang, tayo ay tinawag upang mamuhay ng malinis, banal para sa Diyos. So, iwasan natin yung mga bagay na nagpaparumi sa ating espiritu at ito ng ating buhay sa kanyang layunin. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about ano ang mga masasamang ugali, pananaw o gawin na dapat nating bitawan upang maging dalisay na instrumento para sa Diyos. So, maraming bagay ang maaari kasing humadlang sa ating spiritual na paglilinis. Una, dapat nating talikurin yung pride at pagsasarili sapagkat ito yung humahadlang sa pagpapasakop
sa ating pagpapasakop sa Diyos. So, pangalawa is iwasan natin yung mga makasalanang gawin tulad ng panlilinlang, tsismis at galit dahil ang mga ito ay nagpaparumi sa ating puso. At syempre, pangatlo, dapat nating alisin yung makamundong pananaw na inuunang kasiyahan lamang ng laman kaysa sa layunin ng Diyos. Syempre, meron din yung pang-apat, dapat maging masunurin tayo sa salita ng Diyos dahil ito ang tubig na lumilis sa ating isip at puso. Panglima is ang ating palitan natin ang ating masasamang ugali ng bunga ng Espiritu Santo tulad ng pagmamahal, kabutihan at pagtitimpi. Syempre, panghuli, dapat natin maging bukas palad sa pagpapatawad sapagkat ang hindi papatawad ay naging handlag sa ating relasyon sa Diyos. So, let's pray na po. Aming Ama, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano makapasok sa iyong kaharian. Lord God, linisin mo po kami mula sa aming mga kasalanan at bigyan kami ng bagong puso na ayon sa iyong kalooban. Naway ang aming buhay ay maging dalisay na instrumento para sa iyo. Lord God, turuan mo kaming lumakad sa kabanalan at pagsunod sa pangalan ni Jesus. Amen.